Isipin mo ito. Mayaman ka na, sikat ka pa, at afford mo nang bilhin ang kahit anong kotse na magustuhan mo. Pero paano kung ang pangarap mong sasakyan ay hindi lang basta mahal, kundi iilan lang talaga ang ginawa sa buong mundo? Yung tipong kahit may bilyon-bilyon kang pera sa bangko, kung hindi ka kasama sa VIP list ng factory, hinding-hindi ka makakabili nito. Ngayong araw, hihimayin natin ang 10 sikat na personalidad mula sa malalaking pangalan sa Hollywood at sports hanggang sa sarili nating mga sikat na personalidad dito sa Pilipinas na nagmamay-ari ng mga sasakyang mas mahirap pang hanapin kaysa sa ginto. Bago natin simulan ang ating countdown sa mga pinakabihirang gulong sa balat ng lupa, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka sa ating channel, i-click mo na rin ang bell notification button at i-like ang video ito para lagi kang updated sa mga pinakamalulupit na kwentong mayaman at lifestyle. Simulan natin ang listahan sa tinaguriang hari ng koleksyon ng kotse sa Hollywood. Walang iba kundi ang sikat na talk show host na si Jay Leno. Sa dinami-rami ng kanyang sasakyan, ang itinuturing na hiyas ng kanyang garahe ay ang McLaren F1. Bakit ito bihira? Noong dekada 90, 106 na piraso lang ang ginawa nito sa buong mundo. Ang mas matindi pa, ang upuan ng driver ay nasa mismong gitna ng kotse na parang Formula 1 car talaga. Walang power steering, walang modernong electronic driving aids, purong lakas at mechanical perfection lang. Noong binili ito ni Jay Leno, $1,000,000 lang ang halaga nito. Pero ngayon, dahil sa sobrang pambihira, ang presyo nito sa mga auction ay lumalagpas na sa $20,000,000 o mahigit ₱1,000,000,000. At kung pag-uusapan naman ang mga modernong atleta na walang limitasyon ng budget, hindi magpapahuli ang football superstar na si Cristiano Ronaldo. Si Ronaldo ay kilalang mahilig sa Bugatti, pero ang pinakabihira sa kanyang koleksyon ay ang Bugatti 110. 10 piraso lang ang ginawa nito sa buong mundo para ipagdiwang ang ika-100 at 10 anibersaryo ng brand. Ang sasakyang ito ay may lakas na 1,600 horsepower at nagkakahalaga ng tumataginting na $9,000,000. Isipin mo, 10 tao lang sa buong planeta ang pwedeng magmay-ari nito at isa si Ronaldo sa mapapalad na nabigyan ng slot para makabili. Ang disenyo nito ay hango sa classic na EB110 noong 1990s pero binihisan ng makabagong teknolohiya na kayang magpatakbo ng kotse ng hanggang 380 kilometro kada oras nang walang pawis-pawis. Mula sa football, lumipat naman tayo sa mundo ng boxing kung saan ang dalawang mortal na magkalaban sa lona ay nagpapasiklaban din sa kalsada. Unahin natin ang pambansang kamao ng Pilipinas, si Manny Pacquiao. Bagamat nakita na natin siyang sumakay sa Ferrari 458 Italia, ang tunay na pambihira sa kanyang koleksyon, lalo na sa konteksto ng Pilipinas, ay ang kanyang mga custom bulletproof luxury SUVs gaya ng Lincoln Navigator at Cadillac Escalade. Ang mga sasakyang ito ay hindi basta-basta galing sa kasa. Ipinadala pa ito sa mga espesyal na kumpanya sa ibang bansa para lagyan ng military-grade body armor, makakapal na bulletproof glass at pinalakas na chassis para kayanin ang bigat ng proteksyon. Sa bansa natin, napakabihira ng may ganitong klaseng level ng personal na seguridad sa sasakyan na kayang humarap sa kahit anong banta. Samantala, ang kanyang karibal na si Floyd Money Mayweather Jr. ay kilala sa pagbili ng mga sasakyang literal na iilan lang ang nakakakita. Isa sa pinakasikat na kotseng dumaan sa kanyang garahe ay ang Koenigsegg CCXR Trevita. 2 piraso lang ang ginawa nito sa buong mundo. Ang nakakamangha sa kotse na ito ay ang bodywork nito. Karaniwan, ang carbon fiber ay kulay itim, pero ang Koenigsegg ay nag-imbento ng teknolohiya na tinatawag na diamond weave, kung saan binalutan nila ang carbon fiber ng diamond dust para maging kulay pilak at kumislap kapag natatamaan ng sikat ng araw. Binili ito ni Mayweather sa halagang $4.8 milyong. Kahit na ibinenta niya ito kalaunan sa isang auction, nananatili itong isa sa pinakapambihirang hypercar na nahawakan ng isang sikat na atleta.
Dumako naman tayo sa mundo ng komedya at musika. Ang sikat na komedyante na si Jerry Seinfeld ay kilala bilang isa sa pinakamalaking kolektor ng Porsche sa buong mundo. Pero ang corona ng kanyang koleksyon ay ang Porsche 909. Noong dekada 80, 337 piraso lang ang ginawa nito. Noong panahong iyon, ito ang itinuturing na pinakamabilis at pinaka-advanced na street legal na kotse sa mundo dahil sa kakaibang all-wheel drive system nito at twin-turbo engine. Ang kwento pa nga dahil sa higpit ng batas sa Amerika noong araw tungkol sa emissions at crash testing, hindi ito pwedeng irehistro sa kalsada kaya kinailangan ni Seinfeld at ng iba pang bilyonaryo na maglobby sa gobyerno para ipasa ang batas na show or display upang maipasok at maipagmalaki ang kanilang mga pambihirang Porsche sa US. Kung pambihira ang kay Jerry, tila sumobra naman sa pagiging eksklusibo ang mag-asawang Beyoncé at Jay-Z. Sila ang itinuturing na may-ari ng isa sa 3 piraso lamang na Rolls-Royce Boat Tail. Ang sasakyang ito ay hindi galing sa regular na assembly line ng Rolls-Royce. Ito ay isang coach-built car, ibig sabihin, ginawa ito mula sa simula ayon sa eksaktong gusto at luho ng mag-asawa. Ang likod ng kotse ay bumubukas na parang pakpak ng paru-paro at gawa sa mamahaling kahoy na parang sa isang luxury yacht. Sa loob nito ay may built-in na picnic set, mga kristal na baso at isang espesyal na refrigerator na may tamang temperatura para sa paborito nilang champagne. Ang presyo, tinatayang nasa 28 milyong dolyar o halos 1.5 bilyong piso na siyang naglalagay dito sa listahan ng pinakamahal na bagong kotse sa kasaysayan. Para sa ating ikapitong artista, lumipat tayo sa mundo ng mataas na uri ng fashion. Si Ralph Lauren, ang utak sa likod ng sikat na clothing brand, ay may koleksyon ng kotse na parang isang museo. Ngunit ang pinakahiyas at pinakamahal sa lahat ay ang kanyang 1,938 Bugatti Type 57 SC Atlantic. 4 lang ang ginawa sa buong mundo at sa kasalukuyan 3 na lang ang alam na umiiral pa. Ang kotse na ito ay obra maestra ng sining at inhinyeriya bago ang World War II na may disenyong parang space age noong panahon na yon at may rivet seams sa gitna ng katawan nito. Dahil sa sobrang rami ng naghahangad nito at sa pagiging ultra-rare, ang halaga ng kotse ni Ralph Lauren ngayon ay tinatayang nasa mahigit 40 milyong dolyar. Isa na ito sa itinuturing na pinakamahalagang piraso ng automotive history sa buong mundo. Mula sa New York, bumalik tayo dito sa Pilipinas para silipin ang garahe ng primetime king na si Coco Martin. Kilala si Coco sa kanyang pagiging seryosong kolektor ng mga sasakyan, ngunit ang tunay na hiyas sa kanyang garahe ay ang kanyang koleksyon ng mga vintage muscle cars, particular na ang mga klasikong Ford Mustang at Shelby GT 500. Ang pagpapanatili ng mga ganitong sasakyan sa Pilipinas ay napakabihira dahil napakahirap maghanap ng mga orihinal na piyesa at nangangailangan ito ng milyong-milyong piso para sa restorasyon. Bukod pa rito, mayroon din siyang mga pristine at upgraded na Toyota Land Cruiser LC200 na naka-bulletproof. Ang dedikasyon ni Coco na buhayin ang mga klasikong sasakyan at panatilihin ang mga ito sa perpektong kondisyon ay nagpapakita na ang kanyang hilig ay hindi lang basta luho, kundi tunay na pagmamahal sa sining ng mga sasakyan. Sino ang mag-aakala na ang nakakatawang si Mr. Bean ay may seryoso at astig na panlasa sa kotse? Ang actor na si Rowan Atkinson ay nagmamay-ari rin ng isang McLaren F1, ang kaparehong modelo ng kay Jay Leno na 106 na piraso lang sa mundo. Pero ang kwento ng kotse ni Atkinson ang pinakamatindi sa lahat. Hindi niya ito itinago sa garahe. Ginamit niya ito sa araw-araw na biyahe hanggang sa 2 beses niya itong naaksidente ng malubha. Noong huling aksidente, halos mawasak ang kotse at natanggal ang makina. Pero sa halip na itapon, binayaran siya ng insurance ng record-breaking na halaga para lang ipaayos ito sa factory ng McLaren sa England. Matapos ang masusing pagkukumpuni, ibinenta niya ito noong 2015 sa halagang halos 12 milyong dolyar. Kumita pa siya ng malaki kahit 2 beses nang nawasak ang kotse. Saan ka makakakita ng kotseng na aksidente na nga, lalo pang nagmahal?
At para kumpletuhin ang ating listahan, hindi pwedeng mawala ang isa sa pinakasikat na TV host sa Pilipinas, si Willie Revillame. Kilala si Kuya Will sa kanyang marangyang pamumuhay at makikita ito sa kanyang malupit na koleksyon ng supercars at luxury vehicles. Sa kanyang garahe, pabago-bago ang mga sasakyan pero ilan sa mga pinatanyag ay ang kanyang Ferrari 458 Spider, Lamborghini Aventador at Rolls-Royce Ghost. Sa konteksto ng ating bansa, ang magmay-ari ng kahit isa lang sa mga ito ay napakabihira na dahil sa napakataas na buwis sa importasyon, pati na rin ang hirap ng pagpapanatili dahil sa baha, traffic at lubak sa mga kalsada. Ang kakayahan ni Willie na magmantini ng isang buong fleet ng mga exotic cars nang sabay-sabay ay patunay na ang kanyang antas ng kayamanan at hilig sa sasakyan ay pang-international din ang level. Mula sa mga modernong hypercar na may diamond dust hanggang sa mga vintage car na tatlo na lang ang natitira sa mundo, napatunayan ng mga artistang ito na kapag umabot ka na sa rurok ng tagumpay, ang sasakyan mo ay hindi na lang basta transportasyon. Ito ay isa ng simbolo ng iyong estado sa buhay at katayuan sa kasaysayan. Alin sa mga pambihirang sasakyan na ito ang pinakagusto mong maiparada sa sarili mong garahe balang araw? Isulat mo ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga opinyon. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang i-share ito sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa kotse. Muli, i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating exclusive countdowns. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ride safe!